Pero sa hindi ko inaasahan, nadatnan ko si Papa at si Tita na magkayakap at may ginagawa. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari at nagulat nga din sila na makita nila ako. Kaagad na tumayo si Tita at kumalas sa pagkakayakap kay Papa. Lumaki at namulat ako sa isang lugar dito sa Maynila. Tanging si Papa Renz lamang ang nakagisnan kong magulang. Wala na akong ina. Ayon kay Papa, namatay daw ang aking ina nang ako ay ipinanganak. Hindi ko kilala ang aking mama. Dahil magmula nang ako'y isilang, hindi ko na siya nakita pa. Umupa kami ng maliit na apartment. Ginawa ni Papa ang lahat. Nagtrabaho siya sa isang opisina. Mahirap ang pinagdaanan namin. Iniiwanan na lamang ako ni Papa sa kapitbahay namin at kung minsan, dinadala niya ako sa trabaho niya. Naging maayos naman ang paglaki ko. Ginawa ni Papa ang lahat upang makapag-aral ako sa isang kilalang universidad. Hanggang nang isang araw, malungkot na umuwi si Papa sa bahay. Kaya nagtaka ako at tinanong ko siya kung may problema ba. Malungkot niyang sinabi sa akin na baka matigil ako sa pagpasok ko sa ika-4 na taon ko sa kolehiyo. Tapusin ko na lamang daw ang huling semester ko sa 3rd year college ko. Nawalan daw kasi siya ng trabaho at nalugi daw kasi ang kumpanyang pinapasukan niya. Nagbawas ng tao at isa siya sa mga kailangang tanggalin. Nalungkot din ako nang marinig ko ang balita ni Papa. Gustong gusto ko talaga makatapos. Kaya lang, wala rin akong magawa. Pero nangako sa akin si Papa na 1 taon lamang daw ako magpapahinga. Sumubok si Papa ng iba't ibang klase ng negosyo. Pero hindi naman ito nagtatagumpay. Kung hindi lugi, madalas sa abono pa. Hanggang sa naisipan ni Papa na lumapit sa aking lola at nagulat nga ako nang malaman kong may lola pa pala ako. Ang ina ng aking mama. Pagkatapos ko ng 3rd year ko sa kolehiyo, ay nagpasya si Papa na puntahan namin ang aking lola. Kaya lang nasa malayong probinsya ito at nasa parte ng Bisaya. Tuwang-tuwa ako dahil makikilala ko na rin ang lola ko na ina ng aking mama. Iniisip ko na kamukha siya ng aking ina. Excited ako na makita siya. Halos mahigit 24 oras ang biniyahe namin. Nagtanong-tanong kami ni Papa at mabuti na lamang at kilala ang pamilya nila dito sa probinsya. Narating namin ang isang malaking bahay sa isang baryo na di kalayuan sa bayan. Namangha ako sa lawak at laki ng bakuran ng bahay. At ang bahay ay isang mansion. At nang nasa tapat na nga kami ni Papa ng gate, ay may mga gwardyang nagbukas ng daanan ng para sa tao. Kaagad nila kaming hinarang at tinanong kung sino kami at kung ano ang kailangan namin. Habang kausap ni Papa ang mga gwardya ay nagpalinga-linga ako sa paligid. Napansin ko na magkakalayo ang mga bahay at maraming mga puno ng mangga sa lugar. Napansin ko rin ang malawak na taniman ng gulay at palayan at sa kabilang dako ay maraming mga alagang hayop. Pagkatapos makausap ni Papa ang mga gwardya ay tumawag sa telepono ang isa. At nang maibaba niya ito ay kaagad niya kaming pinapasok at sinamahan kami papasok sa bahay na may 100 metrong layo mula sa gate. At habang naglalakad kami, napansin ko ang isang malaking swimming pool. Malinis at maayos ang lugar.
Maya-maya ay narating na namin ang harapan ng mansyon. Matapos kumatok ni Papa ay kaagad naman itong nagbukas. At isang matandang babae ang sumalubong sa amin ni Papa. Kaagad akong niyakap ng matanda. At sabay sabi niya, "Ang laki mo na, Marky. Parang kailan lang magmula nang kayo ay umalis. 2 taon ka pa lang ata nun." Halatang masayang-masaya ang matanda. Hindi maipaliwanag ang sayang nakikita ko sa kanya. Ako naman ay natutuwa din sa nakikita ko sa kanya. "Sino po kayo?" ang tanong ko. "Ako ang lola mo, Marky. Ina ako ng mama mo." Tuwang-tuwa na sabi ng matanda na nasa edad 75 na. Ako naman syempre, masaya din ako dahil nakita ko na rin ang lola ko kahit na hindi si mama. Pakiramdam ko kasi nakita ko na rin si mama. Hindi ako makapaniwala na ganito pala kayaman ang angkan ng aking ina. At hindi ko rin maintindihan kung bakit ako inilayo ni Papa Renz sa kanila. At nagtiis kami ng hirap sa Maynila. Kaagad nga akong kinausap ni Lola na dito na daw ako tumira at ibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan ko. Makakapag-aral ako ng kahit anong gusto kong kurso. At kung gusto kong ipagpatuloy ang aking kurso ay tutulungan niya ako. Ako naman ay masayang-masaya habang ipinakilala niya ako kay Russell, ang boy nila sa bahay. Anak si Russell ang driver nila Lola. Kaedad ko lang siya at hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral. Si Russell ang inutusan ni Lola na ilibot ako sa buong paligid at sa mga nasasukupan o ari-arian nila. Ipinakilala niya ako sa mga trabahador nila sa mansyon at sa taniman ng mangga at pati na rin sa iba pa nilang pag-aari. Masayang-masaya ako nang bumalik sa mansyon ay maghahapunan na. Sabay-sabay na kaming kumain. Hindi ko alam na dumating pala mula sa Amerika ang isang kapatid ni Mama. Si Tita Charlotte at ang asawa niyang si Tito Steve. Naroon din sa pagkainan si Papa. Naging maayos naman ang pag-uusap naming lahat. May napansin lamang ako kay Tita Charlotte at kay Papa. Medyo hindi sila gaanong nag-uusap. Nang matapos na nga kaming kumain ay nagpahinga na muna ako sa ibinigay na kwarto ng lola ko sa amin ni Papa. At dito, kinausap ako ni Papa. May plano pala si Papa na iwanan ako dito sa mansyon. Ayaw ni Papa na tumira dito. May bahay daw sila ni Mama sa kabilang baryo at tiningnan niya kanina ay maayos pa ito dahil gawa nga ito sa semento at pansamantala niyang pinatira ang kanyang kaibigan na si Mauro. Doon daw muna siya. Dito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin si Papa kung bakit lumayo kami sa lola ko at nagtiis kami ng hirap sa Maynila. Gayong mayaman naman pala si Mama. Pero may kumatok sa pinto. At pagbukas ko ay si Russell pala at inaaya niya ako na magpunta sa bayan dahil ngayong gabi daw bubuksan ng mga pailaw sa plaza. Kaya nagpaalam na lamang ako kay Papa na lalabas muna ako sandali dahil hinihintay na ako ni Russell. At pagkatapos ay kay Lola Valeria at pinayagan naman niya ako. Kaagad kaming nagpunta ni Russell sa garahe at inilabas niya ang isang magandang kotse. Ipinag-drive niya ako sa utos na rin ni Lola dahil hindi pa naman ako marunong magmaneho. Ilang sandali lang ay narating na namin ang bayan. Marami na rin mga tao. Matapos naming ipark ang sasakyan ay bumaba na kami at lumapit na sa plaza. Sakto naman ang dating namin at nagsalita na ang announcer. At maya-maya lang ay nagsimula na siyang magbilang na sinabayan naman ng mga taong naroon.
at biglang naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao nang umilaw ang isang malaking Christmas tree. Masaya ang lahat ng mga naroon at nang pagkalingon ko sa kanan ay may babaeng nakangiti sa akin. Ang ganda niya. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong kagandang babae. Napansin naman ito ni Russell at kaagad na nakipagkilala kami. Ang dalawang babae ay sina Chloe at si Brianna. At nagulat nga si Russell nang sabihin ko na boss ko siya. Isinama lamang niya ako. Hindi na siya kumibo pa, sinakyan na lamang niya ang gusto ko. Ewan ko ba, parang ayoko pang magpakilalang mayaman dahil hindi naman ganun ang tingin ko sa sarili ko. Pero lumapit sa akin si Chloe. Mayaman daw ba ang boss ko? Tanong niya. Sabi ko, oo. Hindi daw niya gusto ang mga mayayaman. Napansin ko naman na nag-uusap sina Russell at Brianna. Naghanap kami ng mauupuan at lalong napasarap ang pag-uusap namin. Magpinsan pala sina Chloe at Brianna. Nagbabakasyon lamang daw siya at babalik din ng Maynila dahil doon siya nag-aaral ng college at parehong doon ang mga magulang niya. Maraming tanong si Chloe sa akin. Sinabi ko na taga Maynila lamang din ako at dinala ako ng boss ko dito sa probinsya nila para magbakasyon. Napansin kong mag-aalas 10 na pala ng gabi. Naalala ko sinabi ni Lola na kailangan alas 10 ng gabi nasa bahay na daw kami. Kaya tinawag ko na si Russell para makauwi na kami. Nagpaalam na ako kay Chloe. Nang nasa biyahe na kami ni Russell ay nagtanong siya sa akin, bakit daw siya itunuro kong bus ko. Sabi ko sa kanya, para kasing hindi pa ako handa sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mahirap pa rin ako. Nakauwi naman kami ng maayos ni Russell at ng gabing yon, naghihintay sa akin sa baba si Lola. At matapos kaming mag-usap, ay umakyat na ako sa kwarto sa taas. Hindi pa natutulog si Papa. Hinihintay niya ako. Maaga kami nagising kinabukasan pero si Papa nagliligpit na ng kanyang mga gamit. Nagpaalam na daw siya kay Lola kagabi na doon daw siya titira sa bahay nila dati ni Mama. At pinayagan naman siya ni Lola at maiiwan daw ako dito. Nagbuhay prinsipe ako sa bahay ni Lola. Lahat ng gusto ko, ibinibigay niya. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Lola. Hindi daw pwedeng makukuha ko lamang ang mga gusto ko nang hindi ko pinaghihirapan. Sabi rin ni na Tita Charlotte at Tito Steve. Tama naman sila at okay naman sa akin yun. Kung kaya, nagsimula akong magtrabaho sa hasyenda nila, Lola. Nagpapakain ako ng mga alaga nilang mga hayop. Si Chloe naman at ako ay unti-unti kaming nagkakaunawaan. Makalipas ang 2 buwan ay naging girlfriend ko siya. Kaya kaagad akong nagpunta sa bahay ni Papa para ipakilala siya. At nagulat ako nang pagdating namin sa bahay niya ay may kasamang babae si Papa. At ang babaeng kasama niya ay si Tita Charlotte. Wala naman akong nakikitang mali. Inisip ko na lamang na baka dinalaw lamang siya ni Tita. Nakababatang kapatid ni Mama si Tita. 2 lamang silang magkapatid na babae. At matapos ko ngang ipakilala sa kanila si Chloe ay nagpaalam na rin na to at nagpahatid na siya sa akin. Kaagad naman akong bumalik sa bahay ni Papa. Pero sa hindi ko inaasahan, nadatnan ko si Papa at si Tita na magkayakap at may ginagawa. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari at nagulat nga din sila na makita nila ako. Kaagad na tumayo si Tita at kumalas sa pagkakayakap kay Papa.
at kaagad din itong nagpaalam na aalis na. Kaya tinanong ko si Papa kung ano ang ibig sabihin ng mga nakita ko. At nagsimula na nga siyang magkwento ng kanyang istorya. Trabahador si Papa sa bukid ni na Lola Valeria. Nasa edad 20 pa lamang siya noon. Una daw niyang nakilala si Tita Charlotte kaysa kay Mama. Nagkaroon sila ng lihim na ugnayan. Dahil unang kita pa lang niya kay Tita, ay umibig kaagad siya. Pero lumipas ang ilang buwan, umalis daw si Tita at nagpunta sa Maynila para magpatuloy ng pag-aaral. Mahal na mahal daw niya si Tita pero wala naman siyang magawa, kung kaya kahit masakit sa kanila ang malayo sa isa't isa, ay tinanggap niya ito kasabay ng pangakong hindi nila kakalimutan ng isa't isa at sa pangakong maghihintay siya. Pero makalipas lamang ang isang taon ay walang balita si Papa kay Tita. Kung kaya pinuntahan niya ito sa Maynila at dito natuklasan niyang may iba na pala si Tita Charlotte. Bumalik na lamang mag-isa si Papa at dinamdam niya ang nangyari. Nahirapan siyang tanggapin ito, kaya halos araw-araw ay nagiinom siya ng alak. Nang mga panahon na yon ay dumating naman si Mama na nooy galing US. Nabighani si Mama kay Papa. Pero dahil ayaw na ni Papa na masaktan siya, pilit niyang iniwasan si Mama. At hindi pa niya kayang kalimutan si Tita Charlotte. At dahil nga sa mahal na mahal talaga siya ni Mama, at naisipan din ni Papa na gantihan si Tita Charlotte, pinlano niyang lokohin si Mama. At dahil doon may nangyari sa kanilang dalawa. Pero hindi ito naging lingid sa kaalaman ni Lola Valeria. Nagalit si Lola kay Papa, lalo na nang malaman niyang nabuntis niya si Mama. Dahil may sakit pala si Mama at maaari itong mamatay. Pinalayas niya si Papa pero sumama si Mama hanggang sa makapanganak ito at inatake ito sa puso. Dinadalaw ako ni Lola noong baby pa ako at gusto kong kunin. Pero lumayo si Papa kasama ako dahil ayaw niya akong ibigay kay Lola. Kaya ginawa niya ang lahat sa akin. Mabuhay lamang ako. Pero habang lumalaki ako ay iniisip niya ang kinabukasan ko. Kaya nang magkaalis na ako ay nagdesisyon na siya na magpakita kami kay Lola. Alam niya na kukunin ako ni Lola kahit masakit sa kanya. Sa mga kwento sa akin ni Papa ay naiintindihan ko na siya. Pero sabi ko, tigilan na niya si Tita dahil may asawa na ito. At nangako naman siya sa akin na iiwasan na niya ito. Makalipas ang isang linggo ay wala akong balita kay Chloe. Kaya kinausap ko si Brianna kung bakit hindi nagpapakita sa akin si Chloe. Sabi niya, umalis daw si Chloe. Nagmamadaling bumalik ng Maynila. Nalaman daw ni Chloe na anak mayaman ako. Nakita daw niyang kinausap ni Tita Charlotte si Chloe isang beses. Nagulat ako sa nalaman ko kay Brianna. Bakit kailangan paglayuin kami ni Tita Charlotte? Alam ko namang babalik siya sa Maynila pero hindi pa ito ang tamang oras. Kung kaya, kaagad akong nagpaalam kay Lola na pupunta ng Maynila. Ayaw niya ako payagan pero mapilit ako kaya nakaalis din ako. Matapos ibigay sa akin ni Brianna ang address at eskwelahang papasukan ni Chloe. At ang isa pa, nagtampo rin ako kay Papa dahil hindi pa pala tapos ang relasyon nila ni Tita Charlotte. Kaya parang gusto ko ring lumayo muna sa kanila. Nakarating ako ng Maynila at kaagad ko namang nakita si Chloe. Hinarap niya ako at kinausap. Humingi ako ng tawad sa nagawa kong paglilihim sa kanya. Nauunawaan naman niya ako. Sabi pa niya,
Mayaman daw ang tatay niya at ang nanay naman niya ay isang housemaid. Naanakan ito ng amo niya at siya na nga ang bata. Pero pinalaya sila ng magulang ng tatay niya at hindi tinanggap. Kung kaya, ganun na lamang ang galit niya sa mga kagaya ko. At baka mangyari din daw sa kanya ang nangyari sa nanay niya. Nangako ko kay Chloe na iba ako at hindi lahat ay kagaya ng tatay niya na hindi sila ipinaglaban. Nang magpasukan na ay tumawag ako kay Lola at sinabi ko magpapatuloy na ako ng pag-aaral dito sa Maynila. At kaagad naman siyang nagpadala ng lahat ng mga kailangan ko. At si Papa, makalipas ang isang buwan ay bumalik siya sa Maynila para magkasama kami. Masaya ako dahil tinupad niya ang pangako niyang iwasanan niya si Tita Charlotte.